Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na, 150,000 subscriber na pala tayo. Congratulations sa ating mga kabibig, mga kakokak dyan. Pero congratulations pa ba ito na ramdam ni Senator Amy Marcos na may hocus-pocus na mangyayari sa ombudsman, lalo na sa kaso ni Boyeng Remulla laban kay PRRD? Posible daw maabsuelto ito, kabibig. Nako, kinakabahan si Senator Amy Marcos na baka may suhulan na nangyari para maabsuelto itong si DOJ Secretary Boyeng Remulla para daw magiging ombudsman kasi 'di ba si Boyeng nag-apply para maging ombudsman. Ang malaking sindikato diyan is may kaso si Boyeng Remulla sa ombudsman. So hindi talaga siya pwedeng maging ombudsman kasi may kaso siya. So the best option is mapawalang sala si Boyeng Remulla. Kung si Boyeng Remulla ay mapawalang sala sa kaso laban kay PRRD, yung group effort si Boyeng, yung si Torre, mapawalang sala din yon. Yung sino pa ba? Yung group efforts nila ba? John Vic Remulla, mapawalang sala din yon. Kasi isa-isa, sabay-sabay sila eh. So yun ang nakamahan si Senator Amy Marcos kasi yung kanyang effort na Senate hearing, di ba nangyari na yon. Tapos nagsampa si Senator Amy Marcos sa ombudsman. Ang madaming kaso doon. Pero para yatang kinakabahan si Senator Amy Marcos ngayon, baka, mahukos-pokos to mga kabibig. Sabi dito mga kabibig, ipinapabasura ang kaso ni Remulla. Nanawagan si Senator Amy Marcos kay OIC Ombudsman Vargas na huwag hayaang ma-impluwensyahan ng pera o politika ang reklamo laban sa isang ombudsman aspirant na tila tumutukoy kay Justice Secretary Remulla. So ito kabibigay, i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo ng gawa-gawa ang issue ko ito. Ito ang nakita ko, grabe. Oy, parang kinakabahan ako sa gobyerno ng Pilipinas. Iba na ang mga moves ba? Moves in mysterious ways. Diba? O yun kabibig. Yun ang nangyayari ngayon. Kinakabahan si Senator Amy Marcos. Sabi dito ba, ipinapabasura ang kaso ni Remulla, nanawagan si Senator Amy Marcos. So ito ang statement ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, hinggil dyan. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, official na statement niya ba, may mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol. Naku, suhulan na naman, perahan na naman. Nangyari, oy. Ito pa. Sige, i-share ko sa inyo ang statement ng Senator Amy Marcos, ha? Para makita ninyo. Ito ang statement ng Senator Amy Marcos hinggil sa mga bubwet na nag-share sa kanya ng inform. Yan, Yan ang statement ng Senator Amy. Mabasa nyo ba dyan? Yan. Sabi dito mga kabibig, basahin natin na may sinusubukan ang aking karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari iyon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Di ba alam natin si Senator Amy Marcos ang nagsampa ng kaso? Diba? Kina Remulla yung mga group effort. So kung saan sila ang nag-group effort para si Pangulong Duterte ay mapunta sa ICC. Matatandaan na ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla at mga nakakataas na opisyal ng gobyerno. Kasama sa mga sinasabing may pananagutan ang Interior Secretary John Vic Remulla na tila sangkot sa pagpapabilis ng pag-aaresto ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parehong pinaniniwala ang nakilahok sa pagtawag o pagpapatupad sa illegal na detensyon at paglabag sa karapatang pangtao.
at pati si Special Envoy Marcos Vic Lacalinaw na inakusahan ng paglabag sa bisa ng kanyang opisyal na tungkulin, pagbigay ng maling testimonya at perjury habang isinisagawa ang arrest. Yan mga kabibig ha. Kinakabahan si Senator Amy Marcos sa kung ano ang posibleng mangyari. Ang lahat ng ito ay pinagbatayan ng aking Senate Foreign Relations Committee na nagrekomenda ng pag-usisa ng Ombudsman kung sakali mang may paglabag sa anti-graft laws, usurpation of judicial functions, false testimony, perjury, arbitrary detention, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interests of the service. Ang dami palang kaso, no? Ang dami palang ikinaso, isinampa ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman. Kung mapawalang sala or mabasura ito, para yatang naglolokohan na tayo. May problema pa nga tayo sa flood control, tapos ito pa, problemahin pa. Ito pa. Kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please, huwag kang magpasakop, dinggin mo ang iyong konsensya. Panindigan mo ang sinumpaang tungkulin. Huwag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay isa pang maging corrupted. Bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat para lumabas ang katotohanan. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil lang sa takot o pabor. So merong suhulan nangyari. Mga ilang milyon kaya o bilyon ang isusuhol nila kay OIC Ombudsman Vargas or baka tinakot ito, 'di ba? Isa pa, por delikadesa. Dahil ang kanyang asawa ay naging kaklase ni Justice Secretary Remulla sa UP, sana'y hayaan na lamang ni OIC Ombudsman Vargas na ang bagong ombudsman ang magdesisyon sa kasong ito. Malapit na tayo magkaroon ng bago, kaya mas maganda kung dito pa lang makikita na natin kung paano niya gagampanan ang trabaho niya for the next 7 years. So posible mga kabibig, no? For delikadesa. Naku, grabe naman to mga kabibig. Grabe ang tawag ito, binulgar ni Senator Amy Marcos na posibleng may suhulan or takutan or for delikadesa. Malaking halaga ng sa suhol. Ito, kita nyo naman dito. Nabasa nyo naman, may mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kawawa naman si Ombudsman. Para lang makalusot ang isang tao ba, kailangan pressurein mo. Kasama dito malaking halaga ng suhol. Sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa isang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Ganon kabibig ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Kung sino yung may hawak ng power, sila yung nagpe-pressure, tinatakot yung mga tao, sinusuhulan yung mga tao, milyones, bilyones, kasi hawak nila ang power at pera ng Pilipinas. Tayong mga pobre, nanatiling pobre, gutom. Diba? Grabe na, nakakalerki naman itong mga kabibig. Parang, ano ba naman yan? Pati yan? Tinatakot yata lahat pamilya, sabi dito. Kapalo, wala talaga ang Pilipinas, lubog na sa korupsyon at kasamaan. Grabe na, only in the Philippines, nasa kadiliman na tayo, si Satanas na namumuno sa Pilipinas. Kaya, awa mga Pilipino, ubos ang tax, kinurap ang flood control. Nako, ano ba? Medyo diskumpiyado ako sa ombudsman na yan. Mukhang pera kasi itong si OIC Ombudsman Vargas. Naku po, mga kabibig. Maniniwala tayo kasi Senator Amy Marcos kasi alam mo naman, senator yan. Maraming mga impormasyon yung makukuha, di ba? Only in the Philippines, pwede bayaran lahat ang hustisya. Ang kapal ng mukha ni Boying Remulla para mag-apply bilang ombudsman. Meron siyang kaso na ihinihain ni Senator Amy Marcos. Hanggat lang tayo sa talak na daw, walang kwentang ombudsman kung susunod sa gusto ng mga politiko. Maging ganyan talaga mangyayari kabibig. Parang sila na ang masusunod, sila ang hustisya. Yun mga kabibig. Tayo, tagabayad tayo ng tax,
Magtrabaho kayo mga pobre, bayad kayo ng tax, lulukohin tayo, gawin tayong bobo, tanga, lahat. Sila nag-enjoy ng pera, kung pwede sila mag-swimming sa swimming pool na may maraming pera, kaya nila. Kung pwede lang pumunta sa iba't ibang bansa, kaya nila. Mag-shopping sa mamahaling bag, lahat-lahat kaya nila. So yun kabibig ha, sana hindi ito totoo. Kung totoo man ito, sana OIC Vargas, makonsensya ka naman. Oh, 'di ba? Yang ginawa ni na Boyeng, na John Vic, na Torre kay Pangulong Duterte, ang mga alam nyo, ang mga Duterte supporters, ang hinihintala nila ang resulta sa ombudsman. Oo. Naghihintay yan. Oo. Nag-e-observe yan kung ano ang maging reaksyon ng ombudsman sa inihain ni Amy Marcos na kaso. So kabibig, ano ang inyong reaksyon hinggil dito? Parang nakakatakot nga eh. Nakakatakot sa kung ano ang posibleng mangyari. Kasi feel ko talaga may ibang mangyayari ngayong araw na to. Baka may makakalaya at later on maging ombudsman. Naku po. Yun ang kabibig ang ating latest Level for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano sa palagay nyo, madadala kaya sa konsensya si OIC Ombudsman Vargas? Or hahayaan na lang niyang mabasura or maabswelto ito ang sina Boyeng Remulla, John Vic Remulla at iba pang sangkot sa pagkidnap nila kay Pangulong Duterte. Marami palang kaso, anti-graft laws, usurpation ng judicial functions, false testimony, perjury, arbitrary detention, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang dami palang kinaso nila at gustong paimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa ombudsman. Maghintay-hintay tayo sa mga update mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.